sa pagpakpak dira kaniya. Hallelujah. Yes, Lord, alaygon ka, Lord God, karong nga kagabion, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord. Hallelujah. Palakpakan at tutumbahin, Diyos. Yes, Lord, ikaw ragin, Lord God, among alagaran, Lord God, among pag-aawitan, Lord God, sa mga tibuok na kinabuhi. Daigon ka, o gawitan ka, o Diyos, nga gamhanan, simbahon ka. Yes, Lord God, o gawitan ka. Hallelujah. Hangtod sa kahangturan. Yes, Lord, ikaw ang angayan. Ikaw ang angayan nga among pagaludhan. Ikaw ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Wala nailain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra. Yes, Lord, daigon ka. O gawitan ka, o Diyos, nga gamhanan, simbahon ka. Yes, Lord, o bayawon ka. Hangtod sa kahangturan. Ikaw, hallelujah, ikaw gilang angayan, Lord God. Nga among pagaludhan, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord. Hangtod sa kahangturan. Wala nailain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra. Ikaw ra. Ikaw ang angayan. Ikaw ang angayan nga amo. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw gyud, Lord, hangtod sa kahangturan, Lord. Hangtod sa kahangturan. Wala nailain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra. Ikaw ra. O Diyos, ikaw ra. Ikaw ra. O Diyos, ikaw ra. Ikaw ra. Hallelujah. Yes, Lord, daghan kay salamat, Lord. Ikaw ra gyud, Lord, ang among pagalughan, Lord. Sa moang tibuok ka kinabuhi, Lord God Jesus. Magpadayon mi dira, Lord, sa pagdahig dira kanimo, Lord God. Hinlui among mga kasing-kasing, Lord God. Og dawata, Lord God, among pagdahig dira kanimo, Lord God Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw gyud, Lord, ang labaw gyud sa tanan, Lord God Jesus. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Ang gugma ko, o Diyos, kini alang lang kanimo.
Lord God. Yes, Lord, labawgid ka sa tanan, Lord God. Bisan pa sa mo ang pamilya, Lord God. Hallelujah. Ado naman ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Hallelujah, Lord God. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalat ko kini kanimo. Ang gugma ko, o Diyos, kini alang lang kanimo. Wala na'y lain pa, Ginoo. Ado naman ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. Bisan pa sa akong pamilya, ado naman ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Yes, Lord God, kanimo ra gyud, Lord God, ihahatag na mo akong gugma dira, Lord God. Daghang salamat, Lord, sa pagkamaayo, Lord God. Sa amo ang kinabuhi, Lord God, nga naami diri akaron, Lord God Jesus. Nga makapaminaw diha kanimo, Lord God, sa imong pulong, Lord God. Hallelujah. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsay. Yes, Lord. Kanimo lang ako may katabawan. Yes, Lord, kaya ikaw ang among Ginoo, Lord God. Hallelujah. Saligid mi dira kanimo, Lord God. Ikaw ra gyud, Lord God, ang nakapaminaw sa mua, Lord God, sa tanan namong mga problema, Lord God. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Kanimo lang ako may katabawan. Kay ikaw ang akong Ginoo, ug ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan ka. Yes, Lord. O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang hallelujah. Labaw gyud ka, Lord God, sa tanang butang, Lord God. Tanang butang niining kalibutan. Katahong yun sa imong ngalan, kay ikaw man ang kaluwasan. Dadako ngadto sa imong trono, kay gusto kong makauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang niining
God, ikaw gid Lord ang labaw sa tanang butang, Lord God. Moong isalig na mo dira kanimo ang tanan, Lord God. Ikaw, Lord, ang among unahon, Lord God, sa bisan unsa pa, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord, sa pagkamaayo, Lord God, sa mong kinabuhi, Lord God. Anaami diri karon, Lord God Jesus. I-bless, Lord God, ang tasag-tagsa ka kinabuhi nga naa diri karon, Lord God. Nga mosimba dira sa imong ngalan, Lord God Jesus. Ikaw, gid Lord, ang labaw sa tanan, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord, sa pagkamaayo, Lord God. Dili gid mi mohunong ug mangayog pagpasalamat dira kanimo kay ikaw ang labaw sa tanan, Lord God Jesus. Tag-iya sa langit ug sa yuta. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan. Tanan mo ingon og amen. Yan yun akong tanan sa paglingkod. Ako makabasa sa iyong pulong na makita sa Malakyas 3, versikulo 10. Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. So ang Ginoo nagsaad na kita matinumanon ug mosalig kaniya ug mahimong masinugtanon. Dili gayud niya ikawang, dili gayud niya iyag yung abrihan ang gangaan sa iyong panalangin ngadto kanato ug dili ta niya pasagdan. Ang Dios magapanalangin sa iyong pulong. Amen no, mga igsoon atong andamon nato ang halad. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daigon kang Dios mosalig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Hello. Magaampo na ta. Amahan na mo nga langit nun. Salamat na usab. Niini nga kwarta, nga gibalik sa imong mga katawhan, diha kanimo, agi og pasidungog nga na kanimo, ingon nga tinubdan sa mga butang nga among naangkon sa kinabuhi. Lord, i-bless kini nga kwarta, kini magamit para sa imong kahimayaan, para sa mga buluhaton ng ini nga iglesia, diri man sa sulod o anaa man sa gawas, imo gayud kami usab nagiyahan, tudluan, unsaon sa pagdumala na ining imong kwarta Ginoo nga gisangon nga ni kanamo. Panalangini ang imong mga katawhan, panalangini ang tanan ng mga tinubdan sa ilahang panalapi, negosyo, trabaho, ug uban pa na mga tinubdan sa ilahang mga panalapi. Ang tanan nilang mga paghago, mga paningkamot, imong panalanginan. In Jesus' name I pray. Amen. Before ta mamalandong sa pulong sa Ginoo, adto na ta sa ato ang mga alampuanan, no? So this time, ato ang i-pray sa Ginoo, ang ato ang panimbahon karong Domingo. Atong iampo sa Ginoo ang kadasig sa matag usa gikan sa mga kabataan, young people, mga hamtong, no, kanunay gid natong i-pray, no, kay balo na ta na ang kaaway buhaton gyud niya ang tanan para ikaw maluya og makasinati og babag niya ng adlaw aron dili lang ka makasimba sa ato ang Ginoo. So atong i-pray sa Ginoo na iyaha gayud na pakgangon ang tanan ng mga babag na pagahimuon ni Satanas sa ato ang kinabuhi niya ng adlaw. I-pray nato ang ato ang worship team. I-pray nato ang kadasig nila, no? Labi na kay nagkana man ni sila kadaghan, no? Murag tanan gusto naman mo tugtog o mukanta. Wala pa gani ni katugtog si Kuano. Si Jeep France. O ang uban, no, nga nagtuon sa mga instrumento.
no? So maabot na mga adlaw, madugangan pa gyud na sila. So hopefully ang atuang heart nato, no, kanang ang kalayo sa atong kasing-kasing, ang kalayo sa inyong kasing-kasing, katong kalayo bitaw nga mulahutay, dili itong kalayo nga ha, kita mo anang maghaling ka sa abuhan, no? Katong gagamit og kahoy, na mga panahon na inighaling nimo, abi nimo og mao na to kay nisiga man. Ni aso, nisiga, nagsiga siya. Di imong gibiyaan uban sa pagtuo nga wala na to luto na tong kanon o kaha nanay dako na tong kalayo. Pagbalik nimo, aso naman lang, no? Wala na kalayo, napalong di ay. So, dili unta inana ato ang inyuhang gibati nga kainit sa pag-alagad sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo. We can serve the Lord sa bisan unsa na pamaagi, no? Dili nato pugson ang dili nato kaya. Kana lang yung kaya nato kay para mahatag nato ang best nato. Kay kung gusto nimo kuhaon ang tanan, basta hindi nimo mahatag ang best nimo. Katong kaya na nimo. Kung ang kaya nimo kay magkanta, kanta lang gyud. Ay na apili og uban pa kay basin unya marambol tanan, no? Nya malibog na noon ka. No, kung ang imuhang kaya nimo kay nabito toy na istorya nako na young people, no? Mga kung si Carla pa istoryahon dito, atong young people dito iya sa laing grupo nung pananadaw something niya, no? Pero para na ako nag kanang na ako ang sa amuang tanto-tanto nga istorya adto niya kanang naman po siya siya sa Bible siya ba, no? Murag ana gid siya nga ako ani sira na ako ang pamilya pero di man sila motuo. Ano siya? Kaya na pag ako magbasa mo og Bible, di gid daw basahon ang Bible, ibili na sa balay. Yung kung sa po'y kuan mo sa church, siya nga, mutahan ako daghan mo, sa daghan, abot mga 100 siguro, anak ko, daghan di ay. Nya, anak ko, taga Domingo gina siya. Dili, kuan ra, anniversary. Ano, laya. Ako una-una sa, yun nga, kana yung regular. Ano siya nga, gamay ra, kamera. Ano ka, kinsay ka mo, sa worship team. Ano ko, wala audience. Wala laing manibahay, kamura, kamo nasa worship team. Asa naaman gamay, sila pastor. Ako una-una. Unsa day part nimo sa worship team? Asa, ako ang kuan, tig prepare sa mga instrumento. Part sa worship team. Tig prepare daw sa speaker nga gamiton anang Domingo. Anak ko nga. Maayo pod. Anak ko. Anyway, pwede man nato gud alagaran ang Ginoo. Kung mao na ato ang makaya. Kay di man ako dili ka kabalo mo tugtog. Guitar, bass, sa dili oy. Kanta, dili pod. Anak ko, sumawra gid na imuha. Ano siya, o kanara, tig-prepare ko sa mga instrumento, matag Domingo. Anak ko, okay po na siya. Kaya kung wala po ka, wala po mo prepare po sa instrumento po o mga speaker. So kung nasa ka gamiton sa Ginoo, dito ka magpagamit sa Ginoo. Kay diha man nimo mahatag imong best nimo. Kay mao man na imong 40 nimo. Mao man na ang imong mahimo, makaya. Mao na imong makontribute. Ay lang huna-huna na kini siya mas last ni siya nga pagpangalagad siguro. Tungod kay inigatubang nato sa Ginoo, dili man pangutanon kung unsa kadako ang imuhang pamaagi sa pag-alagad. Kung kinsa ka, diya sa ingon nga Kristohanon, pastor ka ba, evangelist ka ba, leader ka ba, sung leader ka ba, musician ka ba, dili man na may pangutanon dito, dili man na may pangitaon sa ima. Although dunay mga awards dito, pero kay balo ba mo bisan ang righteousness dunay award, ang paglakaw dunay award, ang bisan unsa na pagpamuhat sa iglesia dunay award kanang ginatawag na crown. So mao na nga kung asa imong 40 nimo, asa ka gamiton sa Ginoo, dapat nimong ipasigarbo o dapat nimong daygon ang Ginoo kay gigamit ka sa Ginoo niya nga part. Either tig limpyo ka sa simbahan,
pasalamat ka sa Ginoo kay diha ka gigamit sa Ginoo kay kun walay ting limpyo ang sa simbahan, tig limpyo sa simbahan, hugaw mang simbahan. No, kung ang imong 40 nimo kanang contributor kay wala kay talent, ang imuhang mahimo lang support lang ko through financial. Oh, kana dako po na siya nga tabang kay gigamit ka sa Ginoo kay nakita sa Ginoo nga diha nga area kulang pod ang church, no? So, pwede ta gamiton sa Ginoo sa bisan unsa nga pamaagi. Ihatag lang nato atong best, no? Para sa Ginoo. So, i-pray nato ning atong mga youth nato and at ang matag usa ato ang worship team di ay, atong worship team, no? Nga kanang magpadayon, no? Mulungtad ang ilahang kalayo nga gibati diha sa pag-alagad sa Ginoo. Dili lang tong katong dili mula hutay nga kalayo nga pag-abot sa taod-taod mo aso na lang. Nya pag human sa aso baya, sunod ana kay mapalong na. No? Kalayo nya aso nya palong. Gwapo tong nisugod nag-aso nya nagkalayo nya kalayo na gid siya hantod nakaluto sa maong pagkaon. So atong i-pray na atong worship team and then i-pray pod nato ato ang children ministry, no? Mga pila lang ka mga panahon, no? Nagpray ta nga makahimo ta og children ministry, outreach, no? Og gidungog kita sa Ginoo og halos magsabay pa, no? Kay nag-open ta sa Mahayahay, no? And then nag-open po dito sa Kuwari. Unya napadto kay JJ nga wala pa nasugdan, no? Basin sa kuan na sunod tuig na siguro to. Kung kay dili pwede man ta diha kung maplastar na dito For example, o gani na plastar na nya mubanos ta diha maglisod naman ta sa atong schedule gud nato, no? So mo na nga pasalamat ta sa Ginoo ug padayon nato nang i-pray kay katong last namong adto sa Mahayahay mismo ang bata, no, nagreklamo siya. Ingon siya kay Teacher Carla, no, kay sa may nagtudlo sa ilaha that time. Ingon gitong bata nga itong mga 3 years old siguro to, 4 years old ba to. Ingon siya nga, kapoy nako. Kay sige sag tindog ba nagatubang siya kay Ate Carla niya. Ano siya, kapoy nako. Kapoy na akong tiil. Sama na nag-provide tinguha ta na makahimo ta og bangko og grasya sa Ginoo, no, kay nag-chat ang katong parent sa dating parent ni Carla, no, sa eskwelahan nga dunay baligya siyang tarima. And mo na nga gipalit na lang nato, no? Iya na sa church, no? Ako lang naghimo-himo ana, skutob ra sa ako ragong nauna-hunaan kung saon paghimo, no? So naghimo ta og bangko nga ang actually mas makakuanta na tipid, no, kay 700 gud na. Ako lang nagbungkag. Pero kung di ka swito pud bubungkag og tarima, posible mga buak gid siya kay humukon man gud siya. So ato ang giampingan nga matarong nato bungkag ang tarima, unya nakahimo ta og bangko nga inana sa tarima nga kantidad 700, pito ka buok, nakahimo ta og 17 kay nana ka bangko. So kung bata mo lingkod ana, sa kung tan-aw makasya dira ang upat, no? Kung adult makasya dira ang tulo. So doon na tayo magamit sa ato ang outreaches, nya magamit po diya sa ubos kay kulang pug mga bangko diya sa ubos. So mo na nga salamat gid sa Ginoo kay maka-provide na tag bangko dito sa Mahayahay, no, kay nagreklamo tong bata dito pasig mareklamuhan na buta sunod. Nigbalik na to. Anya sa Kuwari, although naay bangko sa dito pero ambot lang kung kulangon ba to. Tama ra, sakto ra, no? Naman sila mga bangko ito, kaya naman mga bangko, mga tao dito, pahiraman nila. Na? So, last Sunday, dito pa ta sa Kuwari, no? Dito ila ni Maureen nga girintahan. Ug nagpasalamat po ta sa Ginoo kay doon ay mga bata po dito, nya na po yung mga medyo
mga ano na sila, mga kaedad siguro ning mga young people nato nga nag-appeal kay utong mga lalaki ba, no? Mga mga pangidaron o kaedad baka tong Rex na mga inana nga nag-join unya na po yung mga kids, unya na po sila yung mga parents pod nga nagtambong no, nag-observe sa kilid no. So ana nga pasalamat ta sa Ginoo kay nasugdan nato atong duha ka outreach no, gina-pray nato sa una na maka-open ta ug nasugdan nato. So padayon ta mag-pray ana na kana manggod siya usa na sa ka starting point bitaw na maka-extend ta sa ato ang regular na ministry to. Di pa man na siya regular kay 2 times a month ng isa, ang isa 1 time a month kay do na manggoy di man gud pwede hudlon nato kay unsaon na lang ni ato ang mga life group nato. Dili na sila kapahigayon kay nahurot na. So mao na nga hopefully ma-materialize into ano na siya regular ministry or kung mahimo itugot sa Ginoo na nagyoy naay kanang mao man gina atong goal nato makapahigayon og worship no bisan house church lang usa no mao ginato ang goal nato pinaagi sa mga bata kay ang mga parents kay anda man pud maminaw so i-pray nato na nga kana siya i-bless sa Ginoo og panalanginan pud ta financially no kay naka-open og duha ka ministry, ang ato pong panudlanan pod medyo ano pod siya, kanang ano pod siya, kanang medyo gaapas no sa ato ang mga panginahanglanon. So salamat sa Ginoo na lang kay dunay life group nga may ako no sa matag dunay outreach pagahimo no pagahimo niya ang isa siguro nga bakante iyan na lang siguro sa church, at least sa church na lang, at least ang church, kay isa na lang sila mo, kay isa na lang mo pagawas o kining mo pagawas sa budget para. Wala may bapin. Napa di ay? Ana po may napay budget na to? Nasi mo ha? Oh, mitingon sa ni aso naman tong mga bapmin ko. Mag-meeting sa siguro ni sila. Ha? Oh. Gingnan bitaw na ako siya na pag madasigon ba kay tabangan nato ang ministry ba kay dagko kayong trabahoon. No, sa mugod nga luya-luya manggod murag datugan og kining kwan, kalibutan. So ato lang i-pray sa Ginoo nga i-bless ta sa Ginoo. And then kung mag-meeting siguro yung Bapmin, pwede dito ilan ni Dexter kay na may siupaw dito. No? Onya, what else? Ato ang family day. So, atong family day karon ng pizza uno. Onya nagproblema ko nabalaka ko ba na may nagpalista dito si Annie raman to og si Dawan no. Manguyog mo kamo mga young people, manguyog mo. Wagi about baptism may tabo sa inyo di mo manguyog. Lain pod og pwede ra dia sa balde, lumsan iuna lang ulo. So ang may tabuan may suggestion si Carla, ambot ba kung kaya sa church na i-round off na lang 100 per head sa gikan sa 12 years old pataas. Kung pila manguyog, for example, 50 kabuk ka individual, at least mo abot siya og mga 5. So kung naikulang, abaga na lang sa church. Kaya posible basin og mo na angalan sa uban ba? Ambot kung kaya. Kaya, no? So ana ato ang isgutan. Pero ato pa nang i-open sa Sunday kay para sa imong tan-aw yang makaya dili. Napay sudan no. Makaya ra. So ato nang i-open kay basig mao nay hinungdan ba nga alanganin silang mulista kay way sapi pero pangpalit og soft drinks na no?
Ha? Pangload niya sig hulog og 5. Anang mga vindo niya sige palod niya sige inom og soft drinks. Pero 100 or 150 maglisod, no? Tigom-tigom siguro sa kay unya sa nang soft drinks kung human na ang family day. Dito na ta mag soft drinks sa family day, no? Wala to i-pray, okay na, kadaran tulo, panimbahon, apil na diha ang worship team, ug ang matag usa, then ikaduha, isa nga tuang children outreach ministry, no? Ug ang ikatulo, isa nga tuang family day, nga mahitabo karong Mayo 1, no? I-pray nato ang provision sa Ginoo, nga i-provide sa Ginoo atong panginahanglanon, labi na ang financial good. Nya i-pray nato sa Ginoo ang protection, no? Sa atuang pagbiyahe padulong dito No, di na kita makaatras anak kay naka-down na baya dito ang simbahan og 5,000. No, saon na lang, no? Lain pog malugaw ra to kay ang kwan baya ana pag di madayon di gyud na ibalik. Nagi pulisiya ana. So, mo nga madayon gyud, no? So, karon ato ang idangop na siya sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Let us bow down our heads and let us pray.
Yes, Lord, dalaygon ka Ginoo ning taknaa sa kagabhion. Salamat Ginoo kay nasayod ko nga dili nimo kami pakyason sa mong mga prayer nga na kanimo Ginoo. Lord, padayon ka magapamati ug magatubag sa mga pag-ampo Ginoo. Amo ang panimbahon, amo ang Ginoo nga children ministry, ang amo ang umaabot Ginoo nga family day, ikaw gid magapanalangin na kining tanan mahitabo pinaagi sa imong grasya Ginoo kaluoy. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Usbon nako maayong gabi sa tanan. Dili kita magalangan diretso ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoong makita sa libro sa Episo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto na sa 20 ug Roma kapitulo 8 bersikulo 11. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, asa naman to? Goy. Episo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto na sa 20. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ingon nga gilamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang paglaom diha sa iyang pagtawag kaninyo. Kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan. Ug kun unsa ang dili masukod nga gidak-on sa iyang gahom nganhi kanato nga nagtuo sumala sa buhat sa iyang dakong gahom. Kining gahuma mao ang iyang gipalihok diha kang Kristo sa dihang gibanhaw niya siya gikan sa mga patay ug sa pagpalingkod kaniya diha sa iyang tuo didto sa mga langitnong dapit. Roma kapitulo 8 bersikulo 5, kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi siyang Espiritu nga naa kaninyo. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo ta Ginoong Dios. Salamat gid sa imong pulong nga ako ang nabasa, panalangini kini, masabtan namo kini og tugutin kining imong pulong, magadulot gayud sa kinauyokang bahin sa among kasing-kasing Ginoo. Yatag usab gani kanako ang langit no nakaalam aron makahimo ako sa pagsaysay ining imong pulong. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Resurrection is not just historical. It is practical. No? Unsa ang pagkabanhaw? Ang pagkabanhaw usa ka historical. Usa ka historical nga dili nimo pwedeng baliwalaon, dili pwedeng i-delete sa history. No? Kumbaga, kini siya nakalatid na o naka-record na. Bisan pag matapos o mahurot ang Bible og sunog, naagyapon ang istorya may tungod sa pagkabanhaw. Kita mo atong The Book of Eli ba na siya? Eli. The Book of Eli. No? Kana siyang movie. Usa kana siya ka movie nga action, no? Nga gibidahan ni Denzel Washington, kung wa ko masayo. Usa ka butah nga action star nga nag-act ana nga movie. Nga diin nagdala siya og usa ka libro nga mao ang Bible. Ug kana siya nga istorya murag pagkatapos na sa kapanahunan, tapos na sa kalibutan. I mean, sa Great Tribulation. Tungod kay ang hitabo, ang mga tao atong panahon na wala na ideya unsa ang Bible, unsa ang kinsa ng Ginoo. So may usa ka tawag nato na kaaway nga gusto niya makuha ang mao nga book tungod kay
gusto niya ipaila ang iyang kaugalingon nakadtong Dios nga naka-record ana nga book kadto siya. Mao'y gusto niya nga siya ang i-refer adto, nga siya ang gipasabot nga Dios katong naa sa Bible nga mabasa. And then sa diha nga nakuha gid nila ang libro, na find out nila nga ang maong libro usa ka libro nga iya sa buta. Kaya si Denzel Washington usa di ay siya kabuta. That's why nagdaladala siya sa Bible. Nakuha gid tuod ang Bible, no? Nga iya sa buta tungod kay wa naman gyud laing kopya atong panahona kay katapusan naman to siya sa Great Tribulation og wala nay Bible kadto na lang gyud nabilin. So milahos siya sa usa ka syudad nga diin dunay printing press, no? Nga diin pag abot niya dito una siya namatay, iyahang gi reprint ang tibuok Bible pinaagi sa iyahang memory, no? Iyahang sa pana iyahang gisulti ang tanan nga sulot sa Bible from Genesis to Revelation nga naa sa iyang unahuna para ma-reprint ang Bible, ma-produce ni atong panahuna to prove that there is God and there is Jesus, there is resurrection. So bisan unsaon, buta ko ipasabot, bisag unsaon paglaglag sa Biblia, dili mawala ang kamatuoran nga dunay Kristo o dunay pagkabanhaw nga nahitabo. In fact, sa panahon sa kanang Holocaust ba tawag ana? Katong gidakop sa mga sa German o sa ilado nga usa ka German nga si Hitler. Wala ko masayo. Si Hitler ang tanan na mga Hudyo. Gani may istorya nga may mga Hudyo nga may langyaw diri sa Pilipinas para diri amutago gikan sa paglutos ni Hitler, no? Ang usa ka Germanian nga diin mi latagaw, mi katag sa tibuok kalibutan ang mga Israelites tungod kay bana-banaan ni atong panahona nga there are 500,000 ka mga Hudyo nga gipersecute adto pinaagi sa pagsunog kanila nga pabaliktad. And even mga Bible atong panahona ginasunog tanan para lang i-erase ang istorya may tungod sa manluluwas, may tungod sa pagkabanhaw. Pero wala gyud. Wala gyud nahimo. Ug gani in fact may istorya na may usa ka palasyo na ang tag-iya sa mao nga palasyo usa ka tawo nga diin ginalaglag niya ang tanan ng mga Bible. Isa siya sa mga tao nga ginatinguha niya nga walaon ang Bible. Pero sa istorya unsay nahitabo, paglabay sa panahon ang mao nga palasyo nahimong usa ka Bible printing press. Can you imagine? So bisag unsaon pa ang Bible aron bisag unsaon pa pag-delete sa history, dili na ma-delete ang history. Kay bisag mawala pa ang Bible, generation to generation, magtakod-takod og istorya nga dunay istorya nga susama niini. Adunay istorya sa Bible. Bisag wala na nimo mabasa sa Bible kay wala nay Bible, mutakod ni sa nga istorya og madala hangtod sa sunod-sunod na mga henerasyon. Pero di pod na sa itugot sa Ginoo kay ang kamatuoran mauman ang maghatag og kagawasan. Now, sama sa gingon, resurrection is not just historical, but it is also practical. Why? Because God's power, ang gahom sa Ginoo, makahimo man kanato nga makadaog sa sala o sa mga pagsulay. Unsa ang gahom sa Ginoo?
ang gahom sa Ginoo mao ni makatabang nato aron makaya nato nga madaog ang sala o ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Dili but pasabot nga nahimo kang Kristohanon dili nakakasala. Dili but pasabot nga nahimo na kang Kristohanon dili na ka maka-feel og kanang kasakit diha sa mga pagsulay. Makasinati ka ning tanan. Kay even si Jesus Christ kanunay kuning balik-balik. Iningon siya nga tungod kanako dinhi sa kalibutan kamo pagasakiton. So we are not exempted sa mga pagsulay. Pero ang gahom sa Ginoo magtabang kanato aron madaog nato kini na mga sala nga nagahagit sa atoang kinabuhi ingon na sumusunod sa atong Ginoo Kristo ug mutabang kanato aron magmadaogon batok sa mga pagsulay sa kinabuhi. Pamalandungi ang battery nga nakakonekta sa charger. Ang battery nga nakakonekta sa charger diha sa source of power mo produce kini og power diha sa mao nga battery. Aron sa diha nga wala na ang mao nga aron nga ang mao nga battery aduna siya power. Nabisan og wala na siya nakasaksak dito wala na siya naka-charge, makahatag gyapon siya og power. For example, battery sa sakyanan. Pag malubat ang mao nga battery, i-charge nimo. Pag ma-full charge siya, imuhang tanggalon, and then makapadagan siya sa imong sakyanan, makapaandar siya. The same sa cellphone. Ang imong cellphone na wala na charge, meaning empty siya, wala siya power, dili siya makakaya sa imong cellphone. Bisag usaon nimo og switch, power off, power on, power on, di gid siya mo on. No? Kay wala may power ang battery. Pero sa diha nga na full charge siya, maka-on na siya sa imong cellphone. Unya, magamit na nimo siya. Texting, chatting, scroll, no? Magamit na nimo siya kay duna na may power. Kita usab nga naka-charge sa power sa atong Ginoo Hesukristo nga kita nga konektado, like charger, connected ta kang Jesus Christ, makaangkon kita og gahom nga diin mupuno kanato. O kini nga gahom maoy mutabang kanato para ma-overcome nato ang temptation. Just like kay Joshua, no? Si Joshua usa ka example sa pagdaog niya sa temptation. Kaya nga naman, sa diha nga gikaibgan siya sa asawa ni Potiphar ug buot unta nga kanang makigdulog ang asawa ni Potiphar kay Joshua, pinaagi sa pagtintal kaniya ni adtong higayuna. Unsay giingon ni Joshua sa asawa ni Potiphar? Ingon niya, dili ako makahimo sa pagpasipala kanimo tungod kay Potiphar, o dili ako makahimo sa pagbuhat sa ingon tungod kay Potiphar, ug labaw sa tanan, dili ako makahimo sa pagpakasala sa akong Dios. O see? Na-overcome niya tungod kay powerful man siya. Ug ang gahom nga iyahang nabatunan, naangkon niya kini pinaagi sa Ginoo. The same pud na sa tua. Di man ta exempted sa temptation, pero ang gahom ni Jesus nga naa sa tua mao kini ang mutabang kanato para madaog nato. Ug kun moabot man ang mga pagsulay, ang gahom usab sa Ginoo nga naa kanato mao ni mutabang kanato para mapiog nato, mapildi nato ang mga pagsulay sa kinabuhi. Tan-awa si Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremiah, gitawag na siya og the weeping prophet. Nganong gitawag man siya og the weeping prophet?
Kay according sa iyahang book, ang Lamentation, ang libro sa pagbangutan, miingon siya, wala nako kasinati og unsay kalipay. Pero ingon niya, ang gugma sa Ginoo adlaw-adlaw. How come nga moingon siya nga naka-feel siya sa gugma sa Ginoo pero wa na siya makasinati og kalipay. Ha? Wala siya makasinati og kalipay kay grabe mang mga paglutos niya. Ihulog siya dito sa balon, nga walay tubig, batuon siya, tamayon siya, di siya tuuhan sa mga tao, na siya propita sa Ginoo. Ingon niya, wala na ko ka feel, wala na ko kasinati kung unsa ang kalipay. Una-hunaaw, unsa na siya nga klase nga pagbati. Pero niingon siya, ang gugma sa Ginoo kanako adlaw-adlaw. See? Nganong miingon man siya nga nasinati niya ang gugma sa Ginoo pero wala siya kabalo unsay kalipay tungod sa power sa Ginoo. Nadaog niya ang mga pagsulay, ang trials. Si Job, kay kun kita siguro sa sapatos ni Job, dugay ratang ni talikod sa Ginoo. Ngano man? Ikaw ko daw mamatay na imong 7 ka mga anak. Mapupri ka kay ang imuhang makabtangan nahulog dito sa tungod sa earthquake. Ang uban gipangkawat, ang uban kay gi hulugan sa Ginoo og kalayo. Nya ikaw na lang nabilin. Unya pagkahuman, gitamay pigid ka sa imong asawa kay gingnan ka nga tamayan na tungluhan na imong Dios kay nganong gibuhatan kanya sa ingon. Unya wa pa gid mohunong ang Ginoo. Sa diha nga biya na sa iyaha ang iyang asawa, siya na lang nagpadayon gyapon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Unya gisulay na pud siya. Pinaagi sa paghatag kaniya og kabahong. Gikan sa iyahang lapalapa ngadto siyang alimpo, puno nagkabahong. O gani ang iro magsunod-sunod sa iyaha, magtilap-tilap anang iyahang kabahong, no? Pero nihunong ba siya tungod sa mga pagsulay? Wa gid siya mohunong sa pag-alagad sa Ginoo. Gani wa gid sa kasala sa Ginoo. Kita adto basig gitunglon na nato ang Ginoo. Now, first ay atong mensahe day the resurrection or resurrection power and action. First, accessing resurrection power. How to access niining gahom sa pagkabanhaw. Pinaagi sa pag-ampo o pagdepende sa balaang espiritu. Now, mahimo kang powerful. Mao ni sabto nato. Naa naman ang Ginoo sa imong kinabuhi. Katong panahon na mituo ka kaniya, midawat ka kaniya as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, naa na sa imuha. Ang gikinahanglan na lang nimo is magmainampuon ug modepende sa balaang espiritu. Why? Kay kung dili ka magmainampuon, pasabot ana, dili ka powerful. Wala ka naka-charge. Kay wala ka ga-pray. So kinahanglan magmainampuon ka, kay ang pagmainampuon usa kini siya ka panalipod o salasag aron dili ka madaog sa temptation o sa mga pagsulay sa kinabuhi o pagsalig sa balaang espiritu. Kay ngano man, ang balaang espiritu mag-usa man gud sila sa imuhang pag-ampo. Ga-pray ka guidance. Ang balaang espiritu mao ni ang mutudlo nimo unsaon nimo. May usa ka istorya kini si Pastor Laurente, familiar man siguro mo. Papa ni Disan nga nagpuyo diha sa inyo ha. No, diha Ilaros nga balay. Istorya sa Sakua. Niadto sila sa Mawab kung ako masayop or diha sa basta diha di Oro. Gabiing dako sila pauli na diri sa Davao. Pero ga-pray sila sa Ginoo. Then while gabiyahe sila, giharangan sila og 4 ka armadong tao sa dalan. Istorya gid ni, iha gid kaagin niya. Karon kay pastor man sila, ga-pray sila sa Ginoo.
And then gipara sila. Pagpara sa ilaha, kay naa may mga armas, di man to mga sundalo, kay mga PA man tong dagko. No? So, ang ilang gihimo, with the guidance of the Holy Spirit, singgit sila. Kanang paghunong, action o naog, kay gipanaog man sila, pag naog nila, dive diretso sa kinan din sutoy. Na? Ano man, kabalo sila nga dunay daotang mahitabo sa ila o dunay buhaton nga di maayo sa ila. So kinahanglan nimong mag-pray og guidance pud sa balaang espiritu. I mean, mag-pray ka para ang guidance, ang balaang espiritu mag-guide sa imo ha. Kung asa ka muadto ba ka o dili, ana man na. Mabitan mo ingon siya nga murag kanang di lagi ko kaadtuon. Manamaingon sila nga basin kuan siguro ana. Naday duda nga basig nay mahitabo sa kuad do. Diba? That's the work of the Holy Spirit. And then obedience to God's word. Kinahanglan di lang ka may nampuon og dili lang ka nagadepende sa balaang espiritu, gatuman pod ka sa kun unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. No? Kay mahimo manggod bisag unsao pa natong basa ang Bible, bisag humanon pa nato ang Biblia cover to cover, from Genesis to Revelation, bisang pag mamemorize nimo na tanan sulod ana, kung dili ka kabalo mo tuman, wala gyapon na say pulos. No? For example, ang Bible nag-ingon siya dira sa John 14:1, let not your heart be troubled, believe in me. Oh, let not your heart be troubled. Ayaw kamo kaguol. John 14:6 di ay. Salig kamo kanako, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. John 14:1. Ha? So, buot pasabot kung kana nga word niya, kung imong sabton, usa ka na siya kapasalig sa imuha nga dili ka dapat mag-uol. Pero tungod kay dili man ka obedient sa word sa Ginoo, mo nang mag-uol ka. Pag-ingon sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero kay dili man ka obedient ana, gusto ka og panalangin pero di man pud ka mangita sa Ginoo. Di wala gyapon. So mahimong kawang bisag pagbasahon nimo ang Bible, bisag huruton pa nimo na tanan, kung dili ka kabalo mutuman kung unsang nakasulat sa Bible, kung unsay gitudlo, unsay bawal, unsay pwede, kung di ka kabalo mutuman, wala na pulos. No? Now, another thing, faith in God's promises. Dapat mutuo ta sa saad sa Ginoo. Pag ingon sa Ginoo nga I will never leave you nor forsake you. Dapat mutuo ka na. Pag ingon sa Ginoo nga sa ulahi mga adlaw sa pagpamanhaw, ikaw mabanhaw. Dapat mutuo ka na. Dili kay karon luwas ka pero nagduha-duha ka kung malangit ba ka o dili. Mituo ka nga doon nga si Jesus namatay para sa imuha. Mituo ka og midawat ka kaniya as your Lord and Savior sa kinabuhi. Pero gaduha-duha ka kung langit ka ako o dili. Mura ha? So dapat mutuo ka sa saad sa Ginoo nga ikaw nga ingon pagana itong gibasa nato ni Agi nga bisan ikaw mamatay, ikaw mabuhi. Kung ikaw may pagtuo kang Ginoong Kristo, meaning mabanhaw ka sa adlaw sa pagpamanhaw. And lastly, living a victorious life. So, ingon na nakaangkon sa gahom sa pagkabanhaw, kinahanglan magkinabuhi ka diha sa kinabuhi nga madaugon. Daghan Kristohanon, murag wala makaangkon og kadaugan. Nga dapat, ang usa ka Kristohanon, kay nagpaila man ka nga Kristohanon, na si Jesus sa imong kinabuhi, magkinabuhi ka madaugon, alive, dasig, kanang confident nga kaya nimo ang tanan uban sa tabang sa Ginoo. Manay ingon diri living a victorious life over sin, fear, and worldly challenges. Magmadaugon ka sa kinabuhi, batok sa sala, batok sa kahadlok, batok sa
mga kalibutanon nga hagit sa imuhang kinabuhi. Sa ko gingon, dili man ta exempted ani. Ha? Makasala man ta, mubati ta kahadlok labi na og kanang masakit ta, mubati ta kahadlok basig mamatay na siguro ko ani. Ha? Kung nakay balaan ka nga nakay cancer, murag di na siguro katulog siguro magunahuna ka murag hapit ta siguro kung mamatay. Ha? Bati kag kahadlok. Worldly challenges. Unsa man ay pasabot sa worldly challenges? Ang kalibutan makipagkumpetensya sa imuhang spiritual life. Gusto ka mag-serve sa Ginoo, pero ang kalibutan gusto niya dalahon ka niya dito sa palayo sa Ginoo. Mao ni ang gibati ni Paul. Ingon niya, gusto ko mohimo og maayo. Pero sala ang akong mahimo. Mao ni ang tawag kalibutanon na mga challenges. Gusto ka mag full-time sa ministry, pero ang kalibutan, iyang ipabati sa imo, ipa-feel sa imuha nga, uy, palit sa og balay, palit sa og sakyanan, pagtigom sa og kwarta. Ano man na, imbis nga mag full-time ka sa ministry, di ka full-time, di ka kaalaga, bitaw no, sunod na siguro ko magpastor. Kay wala pa man ko sakyanan, wala pa ko balay, wala pa ko kwarta, no? Makikumpetensya ang kalibutan sa imuha. Mingon ang Ginoo sa imuha nga mingon ang Ginoo sa imuha nga mag-eskwela ka unya magmatinud-anon ka sa kuha. Ingon pod ang kalibutan nga eskwela sa ayaw apil-apil ang simbahan. Kay di ka mag-eskwela, muubos imong grade kay dito ra man imong naong simbahan. O di ba? So mo na mayon ka di sa ako mo support sa simbahan, mag-focus ako sa kong pag-eskwela. Maunay gitawag worldly challenges. Gusto ka nga mag-serve sa Ginoo pero tungod kay wala kay kwarta, daghang kag mga pangandoy sa kinabuhi, gusto pa ka ani, ana, mo na hinungdan nga. Imbis maduol ka sa Ginoo, malayo ka niya kay naminaw man ka sa hagit sa kalibutan. So mana ang atong buhaton ang usa ka Kristohanon kinahanglan magkinabuhi sa usa ka madaugong kinabuhi. Spiritual growth and fruitful service, no? Ang usa ka Kristohanon nga magmadaugon, mahimong victorious siyang kinabuhi, siya mutubo. Og dili lang siya basta-basta mutubo, siya pagyud mamunga diha sa iyahang buluhaton nga diin asa gipabuhat sa iyaha. Meaning mo excel ka. For example, worship leader ka. Mo excel ka sa imong pagka-worship leader. For example, worship leader ko, murag ani ra man gyud siguro ko. Dili ka inana oy. Dapat mo excel ka. Meaning, kung ang imuhang kaniadto nga ang imuhang pag-lead sa worship kay lead lang, kulang sa pag-ampo, malit sa practice, ang imong himuon kay dapat mo excel man ka. So dapat naga-pray na ka, naga-adto na ka sa practice on time. Mo na pasabot nga naga-excel ka. Pero kung moingon ka nga, ay, tama na siguro ko dili gusto ang Ginoo ana. Gusto ang Ginoo nga ikaw mutubo og mahimong magmabungahon diha sa imong pag-alagad sa iya. Fruitful service. Kung asa ka gamiton sa Ginoo, dapat mo excel ka. Di bitaw sa trabahoan sa mga kumpanya, kinsa may tagaan og promosyon sa kumpanya. Kadtong ni excel. Di ba? Dili butong mga katong gitawag na mga tawag ana nilang uban gani. Kanang namanggoy uban na sip-sip. Ang tawag, sip-sip para ma-promote. Dili po ang sip-sip, lahi po ng sip-sip para ma-promote. Naay mga tag-iya na i-promote ka tungod kay deserving ka, tungod kay nag-excel ka diha sa imuhang posisyon. Na, for example, usa ka lang ka janitor.
I remember sa usa ka silingan namo ang nakapalit og balay ay yuta di tapat namo. Ingon ko sa iya, taga-asa day ka sir? Ana sa taga Cavite. Pero Bisaya na siya. Nanay masagol Tagalog lang gamay. Na? Anak ko nga, yun sa nimo pag-abot sa Davao. Ingon niya, nag-abot ko sa Davao 16 anyos. Kaya nga ako pag-anhi diri ni anhi ko kay naglikay ko sa recruitment sa NPA. Dito sila ng lugar. So anak ko kinsay kauban mi anhi nimo diri sa Akura. Nag-eskwela ko kay gingnan ko sa kong papa nga musibat na lang ka kay parin basin ma-recruit ka adto na lang kag Davao. So diri sa Davao, ug ingon niya, gayon sa nimo pag nasa nag-working ko diri sa Davao, asa ka nagtrabaho? Asa sa Hulsim, no? So while the work sa Hulsim, say trabaho nimo? Utility, tiglimpyo, tigmap, tigtimplag kape siguro anang mga nasa mga tag-as na opisyalis siguro diya. And then kalaunan, nakahuman siya sa iyang college niya, ha? Kahuman siya sa iyang college niya, sa iyang kurso nga related anang Holcim siguro. Himo siyang engineer nila dira. And then, nahimo siyang supervisor. Oh. Mo ni tawag excellent, no? Dilibot pa sabot, utility ka lang, hantod mamatay ka, mag-utility lang gyapon ka, na wala kay plano nga, mo excel kunta sa ko ang kinabuhi. The same pud na sa tong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw sugot na magstay lang ka ana. Dapat mo excel ka. Mo grow ka. So, ingon pa ang usa ka illustration sa usa ka kahoy. Kinahanglan nimong i-pruning ang kahoy o ang prutas para mudaghan og bunga. Para mudaghan ang bunga. The same pud na sa tuwa. Kinahanglan ta nga i-pruning niini ng mga pagsulay, niini ng mga temptation sa kinabuhi para mamunga ta. No? Kay kundi ta sulayan, magkumpiyansa manggud ta sa atong kaugalingan. So mana ato ang mensahe karon na kagabion. So agi og hagit ako sa inyo ha. Kinahanglan magmadasigon diha sa pagka mainampuon og kinahanglan kusgan kusgan aron makabatok sa mga pagsulay sa kinabuhi o kinahanglan ikaw mamunga og daghan. So before ta moadto sa tuang closing, no? Atuang i-pray, no? I challenge you to surrender your life to Christ's power and to commit, no? Commit to live a victors in Christ. So i-commit nimo ang imuhang kinabuhi, ang imuhang pagkamadaogong kinabuhi diha kang Kristo. So before ta manguli, let us pray sa inyuhang mga personal, no, na mga prayer request, prayer concern, no. Kamumay na sayod, so inyuhang iampo kung unsa man ang inyong mga alampuanan, unsa man ang inyong mga concern, no? Kung estudyante ka and then may doubt ka nga basin dili ka ka-eskwela karong enrollment, i-pray sa Ginoo kung unsay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Kung di ka man pag ka-eskwela, ayaw ug unahuna nga gipasagdan ka sa Ginoo. Ha? Kay ang Ginoo tanan nagapanghitabo sa atong kinabuhi, may purpose ang Ginoo. O i-pray kung naa kay balatian or sakop sa imong panimalay, mama, papa, igsoon, asawa, bana, i-pray na nimo. And then ikatulo ang financial, no? Kay medyo pait gyud kanong panahon na pitos kay nagmahal ang mga pamaliton, no? So pitos. So i-pray sa Ginoo na i-provide ang imuhang mga panginahanglanon financially. So let us bow down our heads and pray.
Gangyo na ko ang tanan sa pagtindog. Yes, Lord, dalaygon kagayod, ding taknaa karon sa kabhion Ginoo. Kami mapasalamaton sa imong pag-uban kanamo sukad kaganina hangtod karon. Salamat usab Ginoo sa pagtubag nimo sa mga pag-ampo. Nasayod kami Ginoo. Nga dili gid nimo ihikaw nga ni kanamo Ginoo. Dili nimo ihikaw ang mga pangamuyo sa imong mga katawhan as long as nga kini uyon gyud sa imong kabubuton. Busa ko nga pag-ampo na ikaw magatubag o magahatag sa tanan namo ng mga gihangyo o gipangayo nga nakanimo Ginoo. And I pray Lord na padayon ka magabless sa among pagpamauli karon, gaamping sa among mga kinabuhi, paglikay sa mga kadautan ug sa mga katalagman, ilabi na sa among pagpamahulay karong gabi una Ginoo. Na ugmang adlaw imo kaming pukawon sa imong grasya ug gugma aron masinati na usab namo Ginoo ang imong kamaayo diri sa among kinabuhi. Salamat Lord, salamat gid sa tanan. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakigambit makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan. Manihapon siguro ta, no? Manihapon. Di mo manihapon? Award yun yung mga senior ron.